Dahil nga tag-araw, deserve nga nating magdagat. Na naman, naisipan nga namin pumunta nga sa Zambales. Pero syempre yun, bago yun mga mare, kailangan muna nga natin magtrabaho. Alas 6 pa nga lang ay umalis na nga sila dito sa atin para bumili nga ng mga pwede nga nating dalhin dun. Mas makakatipid kasi tayo kung dito na nga natin bibilin tapos lulutuin na nga lang natin kung saan nga tayo mapadpad bukas. Dahil hindi pa rin talaga namin alam kung saan nga tayo pupunta bukas. Pero sabi namin, bahala na kung saan nga tayong dalhin. Bale, team building na nga rin yun mga mare sa Okoy at Korean Crave. Deserve naman nga natin lahat na makapagpahinga kahit isang araw lang. Pero excited din talaga kami mga mare. Paano talagang first time lang namin makapunta nga ng dagat. Naman lahat ng trabaho ngayon ay tatapusin nga natin. At eto nga si Ran, sumama na nga rin dito para mamulot ka ng mga itik. Abay, ang babait nga ng itik, nandun nga lang sa sulok lahat. Nanong ko nga siya kung nakailan nga siya mga mare, pero sabi niya hindi niya na nga daw nabilang. Pero ang tataas na nga rin kasi ang nakukuha nga dito. Nung mga oras naman nga na to ay nandun naman nga ako sa atin para nga mag-asikaso nga na magiging almusal nga nila Kuya Richard. Hindi ko na rin nga masasabing almusal yon kasi nga alas 10 na rin naman. Merendahan na nga yun. Pero bago nga sila dun umalis, eto't kumuha muna nga sila dito ng talbos ng kamote. Magluluto rin kasi ako sinigang na hipon kaya ito na lang din ang aantayin ko. Si Ran nga may nakita mga pwede na nga itanim nga mga maring okra kaya kumuha siya ng binhi. Sabi nga ninyo medyo tuyong-tuyo na nga yung lupa. Talaga mga maring tuyong-tuyo na kasi tag-araw na talaga dito sa atin. Habang nagluluto nga ako, may nag-doorbell nga mga mare at nung lumabas nga si mama may magpapapicture nga daw. Shout out nga kila ate dahil nga etong si ating isa ay taga Nueva Ecija pa nga at dala-dala yung cute niyang baby. Isa talaga mga mare kapag asa bahay lang ako, madalas ay hindi talaga ako nagsusuklay. Minsan ayun nagmamadaling nga ako mga mare magsuklay kapag may magpapapicture. O siya etong mga mare, bumili pala si tatay nga ng ipa. Para nga ulit lagyan etong mga itik nga natin. Paano kasi wala na ng ipa. Sabi ko nga kay tatay siguro kung meron siyang mabibilihan ng giniikan na nga lang. Sabi nga ni tatay wala na nga. Sayang nga lang kung nagsasaka nga sana si tatay ay pwede tayong makakuha doon ng libre. Pero ganun talaga mga mare. O siya ito kinalat na nga ni tatay dito. Dahil nga yung mga itlog ay talagang padumi na nga ng padumi mga mare. Kasi nga ayun nagkakaroon nga ng putik pagulong-gulong. Kaya kailangan din talaga ulit maglagay nga dito ng iba. Buti na nga lang si tatay naisipan nga ulit yun. Alam nyo naman madalang na nga lang din dito nakakapunta nga si tatay. At eto pinagkakalat niya na nga rin. Hindi ko na nga rin naitanong kung ilan nga yung nabili niya nga ipa. Buti na nga lang din kasi talaga mga mare. Malapit nga lang dito yung bilihan nga ng ipa. At ayun may isa pang itlog. Nung kinahapunan naman nga niyaya naman ako ni Rad pumunta nga dito sa kabila natin kubo. At tuwang-tuwang ako nung nakita ko yung magiging kalan nga natin dito. Dalawang ang lutuan tapos isang ang ihawan o diba? At eto na nga yung magiging kusina nga natin dito. At talaga namang napakaganda nga nito kapag natapos. Hindi naman nga halatang tuwang-tuwa nga ako dito mga mare. At sobrang excited ko na nga rin dito maghugas. Eto namang si Ran nag-aasikaso nga rin dito sa pagtatanim nga ng tanglad. Sabi nga ng iba, ewan ko kung totoo, yung tanglad nga daw, takot nga daw dito yung mga ahas, lamok. Kaya maganda nga daw tong tinatanim. Totoo ba yun mga mare? Narinig nyo na ba yung ganong kasabihan? O siya, dahil nga walang pasok ang Okoy at Korean Crave, kinuha muna nga namin yung cooler nga dito. Si Ran talaga naging punong abala nga dito sa pag-aasikaso sa mga dadalhin nga natin sa Zambales. Pero yun nga, medyo kinakabahan nga kami kasi first time nga lang na magkakasama pumunta ng dagat. At syempre, excited din. At syempre, gusto ko rin magpasalamat sa Diyos dahil nararanasan na namin yung ganito. Bata na lagi lang nakikisabit sa mga may mga okasyon. Tapos ngayon, kaya nang dalhin yung buong pamilya. At syempre, kasama na yung anak namin. Eto nga si Baby Gail nga natin mga mare. Alam na alam niya yatang aalis tayo. Paano hindi talaga siya natutulog? Una na nga silang kumain ng mga oras nga na at nahuli na nga kami. Kaya nung nagkaroon kami ng oras, kumain na rin kami. Si tatay nga tuwang-tuwa sa apo niya na tinatakpan nga daw yung tenga. Baka nga daw naiingayan sa amin. Pinaghahanda na nga rin pala dito yung mga dadalhin nga natin mga mare para iihawin na nga lang. Ito ang si Gael, tinan nyo naman tuwang-tuwa yan sa lolo niya kapag buhat-buhat siya. Kaya lang ayaw na ayaw niyan mga mare kapag nga nakahiga siya kaya nagwawala. Magbibigay pa nga rin tayo ng munting regalo sa mga nakapalot ng share ng ating vlog. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit.